At ito na po lahat yung ating nabalot na lumpia mga kaumami. Meron na po tayong 3 carrots, 4 na malalaking sibuyas, cilantro at celery na natadtad. Ilalagay na natin ang 2 kilong ground pork. Ang gusto ko pong ilalagay sa lumpia ay yung 20% na taba para mas masarap at hindi dry yung ating lumpia. 4 na itlog, ground pepper, damihan natin, wag tipirin para mabango. Betchin, ito po ay optional lamang. Seasoning, 1, 2. Dinamihan natin dahil hindi na ho ako nag-aasin sa ating lumpia para hindi maalat. Oyster sauce. Maglalagay din po tayo ng cheese. Frozen po itong ating cheese. Natatakot kasi ako masira dahil galing sa Pilipinas na matagal na, kaya nilalagay ko lagi sa freezer. Aabutin nga lang tayo ng siyam-siyam sa pag-grate dahil nakalimutan natin siyang ito. So ayan po ang isang dahilan kaya hindi na tayo maglalagay ng asin dahil maalat na yung ating cheese. Pero depende na lang kung kaunti lang naman na cheese ang ilalagay nyo. Siguro maglalagay pa rin tayo ng kaunting asin. Okay na yan. Haluin natin. Mas maganda po talaga kapag kamay ang panghalo. So naka-gloves po tayo ngayon dahil maraming nakakapansin at nagka-comment sa ating mga ginagawa o inihahandang pagkain kapag walang gloves. So nagsasabi po sila na dapat daw ay naka-gloves. Kapag lutong bahay naman, okay lang na hindi naka-gloves dahil sigurado tayo na malinis yung ating kamay. At isa na rin po sigurong dahilan kaya lagi sila nagko-comment ng ganon ay sa mga nakikita nilang videos na kapag kumakain kami sa mga street food, sa mga palengke, yung mga Thai na nagtitinda ay walang gloves. Para sa akin, okay lang naman dahil hindi naman ho kami ganon kaselan. At para sa akin po talaga, mas prefer ko ang walang gloves sa mga nagtitinda. Bakit kamo? Yung mga naka-gloves po sila para protektahan yung kamay nila. Hindi protektahan yung pagkain natin, yung binibili nating pagkain, para hindi madapuan ng germs. Yun po ay para sa kanilang kamay. Kasi tignan mo, naka-gloves silang ganyan. Yun din panghawak nila sa mga ginagamit nila. At yun din ang minsan, ang nakakatawa, yung iba, yung gloves na panghawak nila ng pagkain, yun yung pang-abot nila ng pera. 'Di ba? At least po yung mga nagtitinda na gamit ang bare hands, naghuhugas po yan. Naghuhugas yan sila. Kaya mas gusto ko talaga na wala na lang gloves. So ayan, halo na natin mabuti. Ganyan po dapat siya, hindi dry, hindi rin naman basa. Ayan. Balutin na natin. So, ito po yung bagong paraan na ginagawa kong pagbabalot ng lumpia na mabilis at malinis at pare-parehas. Ito po yung gamit nating spring roll wrapper na nabibili sa mga grocery store. Kailangan natin ng flat surface na plato or bandihado or chopping board. Maglalagay lang tayo ng sapat. I-flat po natin ganyan para pantay-pantay. And i-shape natin into rectangle or depende sa size ng ating wrapper. Maganda po ito para sa mga nagnenegosyo, gustong magbenta ng lumpia, pantay-pantay sigurado yung inyong lumpia. So, kailangan po natin itong dough cutter or pastry cutter. Kakat natin ganyan. Depende sa dami ng gusto nyo. Ang kagandahan pa nito, hindi na natin kailangan hawakan yung lumpia mixture. Yan. Diba? Ito na po yung pansasandok natin. Ilagay natin isa-isa.
sa ating wrapper. Wala na tayong gloves, pero malinis po ang ating kamay, syempre. Diba? Depende na sa inyo kung gaano kakapal. For me, okay na ito. Kasi pangkain lang naman sa bahay. Tsaka natin ngayon i-roll. Habang niro-roll natin, pwede natin yan i-press para walang hangin sa loob ng ating lumpia. So usually, nilalak ko po yung magkabilang dulo ng ating lumpia. Ngayon, susubukan ko namang wag na lang ilak para mabilisan. At ilalagay ko po ito sa freezer. Before prituhin ay hahatiin ko sa gitna ng gunting. Yan, pwede nating i-push ng ganyan. Diba? For me, mas mabilis po ito. Sobrang nagustuhan ko. Hindi sasakit ang likod mong magbalot ng lumpia. Yan. At ito na po lahat yung ating nabalot na lumpia, mga kaumami. Bali, 4 na kilo po ito. 12 packs at 24 to 25 pieces ang laman ng isang pack. Medyo malalaki po siya. At kapag prituhin natin, pwede natin yan hatiin into 2 para mas lumiit at para mas madaling maluto. Ayan, so itong iba ay galing na sa freezer, matigas na, inilabas ko lang para makita natin kung ilan lahat yung, o kung gaano karami lahat yung nagawa natin. Natapos din finally, at para po sa mga nagbabalak gumawa ng lumpia, subukan nyo po ang ating recipe at subukan nyo po yung paraan ng pagbabalot na ipinakita ko sa inyo. Napakadali lang, mag-e-enjoy kayo, hindi sasakit ang likod nyo at maganda yung gawa natin dahil pantay-pantay yung laman ng ating lumpia. The best siyang pangbenta dahil matatansya mo yung laman. So ayun lang mga kaumami, kung di ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, pa-subscribe naman. Thank you for watching!